is worth fighting a war for, and that is why we're having this. Hindi po ba magpapaibot yung Marcos government sa kanilang polisiya? Mas malala pa ba yung mangyayari? Hindi lang mapuputulan ng kamay, mas malala pa ang mangyayari doon? Well, mukhang handang-handa na si Gibo Teodoro na makapag-gera. No? Pero ang alam ko, ang Estados Unidos ay hindi handang makipag-gera sa China. So siguro, pwedeng isama ni Gibo Teodoro si Browner at saka si Tarian at lusubin na nila yung Ayungin Shoal. Tingnan natin kung ano mangyayari. Baka sila yung first casualties na kailangan para magkaroon matauhan, no? Para kung may bangan, ay matauhan. You know, kung magiging mas malalapad dun sa pagputo ng dalil, actually nangyayari na, no? The real damage that the Philippines will experience is on its economy. China will not spend millions of its money in order to bomb any occasion in the Philippines unless it's necessary. No. The damage will be in the economy of the Philippines. I'm actually scanning, no, how this is being tackled in Chinese social media. It's me, maswerte pa tayo, no? The Chinese are actually knowledgeable. Sabi nila, this is not the Filipino people's doing, but this is just the Philippine president betraying the national interest of the Philippines. Yan ang number one comment sa isang video regarding the recent incident, no? Parang nakakatuwa dahil once the Chinese people gets angry at the Filipino people, expect a boycott of Philippine products, but it's not yet happening. So maswerte pa kayo, sinong gagawin ng market. So kaya mas malala dahil magugutom ang lahat ng tao. The stomach of the Filipino people will be the ones affected. Hindi lang yung farm. Yung farm kasi malayo yan sa bituka, pero mararanasan natin malapit sa bituka. Ano ang dapat gawin ng Philippine government kaugnay sa bagay nito para hindi tayo magaya, gaya ng sinasabi, sa Ukraine? Well, ang sagot ko po dyan ay pagbabalik po natin doon sa patakarang independent foreign policy na ating nakita na po noong panahon ni Presidente Duterte at yung unang 6 na buwan po ni Presidente Bongbong Marcos na ipinagpatuloy niya yung patakaran na yan. Ang slogan na ating laging naalala pag nasasabi po ang independent foreign policy ay yung slogan na friends to all and enemy to none. Yan din po ang patakaran na ginagawa po ng buong ASEAN, puwera lang ang Pilipinas ngayon. Ano? Yes. Friends to all, enemy to none. And that, ibig sabihin po niyan, tayo ay maglalayo, mag-maintain ng distansya sa Estados Unidos na halos 100 taon po ay tinuring tayong colony po ng Estados Unidos at neo-colonially nung binigyan daw ang Pilipinas ang independence at manipulado po ng Amerikano all throughout, lalo-lalo na nung mabalik po itong US military bases ni Bongbong Marcos. No? So babalik lang po tayo sa mga patakaran na ating ginagampanan na noong panahon ni Duterte. And I don't know, Ka Joshua, if you can do impromptu, I may request yung video ng Filipino fisherman na sinabi, wala namang up to today, 2 days ago lang yung video ng Filipino fisherman from Zambales. Sabi niya, wala namang naghahadlang sa amin sa papangingisda. Marami pa rin naglalayag na mga mangingisda na Pilipino galing sa Zambales doon sa Scarborough Shoal. Sa kabila po nung pananakot ng ating malalaking media, batay po sa mga nakasalikod ng mga propaganda na doon ng mga Amerikano na yung bagong procedure daw, expanded maritime regulation ng China, ay dadakpin ang mga Filipino fishermen, trespassers, and so. Wala pong ganyang nangyayari. 1 linggo na po ang lumipas yung bagong promulgation ng kanilang maritime expanded regulation. Wala namang harassment.
Pero may takot na po ang ating fishermen. Kasi dumami talaga ang Chinese Coast Guard, Chinese presence sa South China Sea. Bakit? Hindi dahil gusto nilang pigilan ng Filipino fishermen, kundi dahil po doon sa tensyon na tumataas na at yung malinaw naman na tuloy-tuloy na kampanya na maudyok ang water cannoning ng Chinese Coast Guard and so on.